Maagang-maaga pa lamang ay buhay na ang paligid ng lumang simbahan sa baryo. Ang tunog ng kampana ay tila gumigising hindi lamang sa mga nakakatulog, kung hindi pati na rin sa mga pagod na kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Isa-isa nang dumarating ang mga deboto. May nagdarasal, may nagmamadali, at may ilan ding tila obligasyon lamang ang pagsisimba. Sa gilid ng malaking pintuan ng simbahan, naroon ang isang matandang lalaki na tila bahagi na ng lugar. Nakaupo siya sa isang lumang kahoy na bangkito, nakasuot ng kupas at punit-punit na damit. May suot siyang makapal na salamin, at hawak ang isang lumang tungkod na tila matagal nang kasama sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang paanan ay may isang latang kalawangin, kung saan paminsan-minsan ay may maririnig na mahina ngunit malinaw na kalansing ng barya. Kalansing, isang tunog na tila nagbibigay ng panandaliang pag-asa. Ngunit hindi yun madalas mangyari. Karamihan sa mga dumaraan ay parang hindi siya nakikita. Ang iba ay napapalingon sandali, ngunit agad ring iiwas ng tingin. May ilan na nag-iiwan ng barya, ngunit mas marami ang dumaraan na parang hangin lamang siya. Walang halaga, walang presensya. "Salamat po," mahina niyang sambit tuwing may maghuhulog ng barya sa lata. Ngunit madalas, ang kanyang pasasalamat ay sinasagot lamang ng katahimikan. Sa kabilang dako ng simbahan, isang dalagita ang abala sa paglalako ng sampagita. Si Cheska, 15 taong gulang. Payat ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa kabila ng simpleng damit at pagod na itsura, dala niya ang isang ngiti na tila hindi nauubos. "Pili na po kayo ng sampagita. Pampaswerte po." Paulit-ulit niyang sabi, habang iniabot ang mga puting bulaklak sa mga nagsisimba. Hindi lahat ay bumibili. Madalas ay tinatanggihan siya. Minsan pa nga'y pinapagalitan. Ngunit sanay na siya roon. Bahagi na yun ng kanyang araw-araw na buhay. Habang naglalakad siya, napansin niyang muli ang matandang lalaki sa gilid. Ilang araw na rin niya itong nakikita roon. Hindi ito kagaya ng ibang pulubi na maingay o mapilit. Tahimik lamang ito. Nakaupo, tila naghihintay, o marahil, umaasa. Napahinto si Cheska. Pinagmasdan niya ang matanda. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito, ang mahinang pagyuko ng ulo, at ang tila pagkapagod sa bawat pakinga. Wala itong kinakain, wala ring nagbibigay. May isang lalaki ang dumaan at halos matapakan ng lata. Hindi man lamang ito napansin. Kumunot ang noo ni Cheska. "Bakit parang wala man lang tumutulong sa kanya?" Bulong niya sa sarili. Hinawakan niya ang maliit na supot na dala niya. Sa loob nito ay ang nag-iisa niyang tinapay, ang dapat sana'y kanyang almusal. Napatingin siyang muli sa matanda. Kumalansing, isang barya ang nahulog sa lata. Ngunit pagkatapos noon, muli na namang nanahimik ang paligid. Hindi mapakali si Cheska. May kung anong humihila sa kanyang damdamin. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa matanda. Habang papalapit siya, mas lalo niyang napansin ang kalungkutan sa aura nito. Hindi lang ito gutom, tila pagod na rin sa buhay. Huminto siya sa harap nito. Saglit siyang nag-aalinlangan. Ngunit sa huli, huminga siya ng malalim at tuluyan ng lumapit. Doon nagsimula ang isang simpleng kabutihan na siyang magbabago sa kanilang dalawa. Tahimik na tumayo si Cheska sa harap ng matanda. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya kayang iwan na lamang ito. "Lo?" Mahina niyang tawag. Bahagyang napalingon ang matanda. Tila kinikilala ang direksyon ng kanyang tinig. "Bakit, iha?
May kailangan ka ba? Mahinahon itong sagot. Lalong nakaramdam ng awa si Cheska. Malumanay ang boses nito, ngunit ramdam ang pagod at panghihina. Dahan-dahan niyang kinuha ang tinapay mula sa kanyang supot. Saglit niya itong tinitigan. Yun na lamang ang natitira niyang pagkain para sa araw na yon. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa. Iniabot niya ito sa matanda. Lo, kain po kayo. Sabi niya. Pilit na pinapatatag ang boses. Nagulat ang matanda. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang iniabot ang tinapay. Para sa akin? Tanong nito. Tila hindi makapaniwala. Opo. Simpleng sagot ni Cheska. Sandaling natahimik ang matanda. Para bang hindi niya inaasahan ng ganitong kabutihan mula sa isang dalagitang kagaya niya. Salamat sa iyo, Iha. Napakabuti mo. Marahang sabi nito. Ikaw ba? Kumain ka na ba? Saglit na natigilan si Cheska. Ramdam niya ang kumakalab na sikmura. Mula pa kaninang umaga ay wala pa siyang kinakain. Ngunit ngumiti siya. Opo, Lo. Busog na po ako. Sagot niya, kahit kabaliktaran ang totoo. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Dahan-dahan itong kinain ng tinapay. Tila ninanamnam ang bawat kagat. Tahimik lamang si Cheska habang pinagmamasdan siya. Sa bawat subo ng matanda, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Para bang kahit papaano, may nagawa siyang tama sa magulong mundong kanyang ginagalawan. Matapos kumain, bahagyang napabuntong hininga ang matanda. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng ganito, sabi nito. Napangiti si Cheska. Ayos lang po yun, Lo. Sagot niya. Basta po nakakain po kayo. Umupo siya sa tabi ng matanda. Hawak pa rin ang kanyang mga sampagita. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmamadaling magbenta. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Tanong ng matanda. Cheska po. Sagot niya. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa mabuti mong puso. Wika nito. Napayuko si Cheska. Medyo nahiya. Lo, kayo po. Ano pong pangalan niyo? Juanito. Tawagin mo na lang akong Lolo Juanito. Sagot nito. Lolo Juanito? Mahinang ulit ni Cheska. Tila sinasanay ang sarili sa bagong tawag. Saglit silang natahimik, ngunit hindi yan nakakailang nakatahimikan. Ito'y payapang sandali. Isang bagay na bihirang maranasan ni Cheska. Dahil sa totoo lang, ang mundo niya ay malayo sa katahimikan. Sa tuwing uuwi siya, sasalubong sa kanya ang sigawan ng kanyang ina at ng kanyang stepfather. Minsan ay basag na plato, minsan ay may malalakas na mura, at kung malas siya, pati siya ay nadadamay sa galit ng mga ito. Madalas, mas pinipili niyang manatili sa labas, kasama ang ibang mga tao sa lansangan. Kahit pa siya'y pagod at gutom. Mas mabuti na yon kesa sa bahay na tila impyerno. Napatingin siya kay Lolo Juanito. Sa kabila ng itsura nitong marungis at pagod, may kakaibang kapayapaan sa presensya nito. Lo, mahina niyang sabi. Ano yon, Iha? Pwede po bang dito muna ako sandali? Ngumiti ang matanda. Pwedeng-pwede, Iha. Hindi ka naman nakakaabala. At sa simpleng sandaling iyon, nakaramdam si Cheska ng bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang lugar kung saan siya ay ligtas at isang taong kahit papaano ay handang makinig. Hindi niya alam na ang simpleng tinapay na ibinigay niya ay simula ng isang ugnayan na magbabago sa kanyang buhay habang buhay. Mula noong araw na yon, naging bahagi na ng buhay ni Cheska si Lolo Juanito. Araw-araw matapos maglako ng sampagita, dumidiretso siya sa gilid ng simbahan. Dala ang kung anumang makakain na kaya niyang maipon. Minsan ay pandesal, minsan naman ay kanin na may kaunting ulam. At kung saswertihin,
manok na nabili niya mula sa naipon na barya. Hindi man sapat para sa dalawa, tiniyak niyang hindi magugutom ang matanda. Isang hapon, dumating si Cheska na may dalang supot ng pagkain. Agad siyang napangiti nang naamoy ni Lolo Juanito ang dala niya. "Wow, mukhang masarap ang amoy niyan, iha," sabi ng matanda, bahagyang napangiti. Opo, Lo. Paborito niyo po ito, lechong manok. Masiglang sagot ni Cheska. Umupo siya sa tabi ng matanda at inilatag ang pagkain. Maingat niyang inilagay ang kanin at ulam sa lumang lagayan. Kain na po tayo, sabi niya. Ngunit tulad ng dati, ang pagkain ay para lamang kay Lolo Juanito. Kumuha si Cheska ng isang perasong walang laman na dahon at kunwari may laman iyon. Kunwari siyang kumakain. Sabay ngiti at pagnguya na tila tunay. Ang sarap po talaga ng manok, sabi niya. Pilit na pinapasaya ang sandali. Hindi napansin ni Lolo Juanito ang kanyang pagpapanggap o marahil hindi lamang ito nagsalita. Tahimik niyang kinain ang pagkain, ngunit sa loob-loob niya ay may bumabagabag. Habang si Cheska naman ay pilit na nilalabanan ng gutom. Kumakalam ang kanyang sikmura, ngunit mas nangingibabaw ang saya sa kanyang puso. Mas mahalaga sa kanya na may nakakain si Lolo. Matapos kumain, napasandal si Lolo Juanito. "Maraming salamat, iha. Matagal ko nang hindi natitikman ang ganitong kasarap na pagkain," sabi nito. Napangiti si Cheska. Wala pong anuman, Lolo. Basta po masaya kayo. Napatingin ng matanda sa direksyon ng kanyang boses. "Iya, bakit mo ako tinutulungan?" tanong nito. Saglit na natahimik si Cheska. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin niyon. Ngunit unti-unti, lumabas rin ang totoo. Kasi po, parang wala pong nagmamalasakit sa inyo. Mahina niyang sabi. At alam ko po kung ano ang pakiramdam na yon. Natahimik si Lolo Juanito. "Iya, may problema ka ba sa bahay ninyo?" Maingat nitong tanong. Hindi kaagad sumagot si Cheska. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may gustong makinig sa kanya. Yung mama ko po, laging lasing. Nagsimula siya. Tapos yung stepfather ko po, madalas po akong sinasaktan. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Minsan po, gusto ko na lamang pong hindi umuwi. Tahimik na nakinig si Lolo Juanito. Walang interruption, walang panghusga. Mas masaya po ako dito sa labas kahit mahirap ang buhay. Dagdag ni Cheska, pilit nang umiti. Sa sandaling iyon, may mabigat na naramdaman ng matanda. Hindi lamang awa, kung hindi paghanga. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan ng dalagita, nagagawa pa rin itong magbigay, magmalasakit at magmahal. Habang nagsasalita si Cheska, lihim siyang pinagmamasdan ni Lolo Juanito. Ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga mata, ang kanyang kabutihan. Hindi ito basta-basta. At doon, sa ilalim ng maingay ngunit walang pakialam na mundo ng simbahan, may isang matandang lalaki ang tahimik na nagpasya, na ang batang ito ay hindi niya nahahayaang magdusa pa. At ang mga sakripisyong ginagawa nito, kahit hindi nakikita ng iba, ay bibigyan niya ng katumbas sa tamang panahon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging malalim ang ugnayan nila Cheska at Lolo Juanito. Hindi na lamang ito patungkol sa pagkain o pakikipagkwentuhan. Tila naging sandigan na nila ang isa't isa. Ngunit sa likod ng katahimikan at kababaang loob ng matanda, may isang lihim na matagal na nitong itinatago. Isang lihim na magbabago sa lahat. Isang hapon, matapos umalis ni Cheska upang maglako muli ng sampagita, naiwan si Lolo Juanito sa kanyang pwesto sa gilid ng simbahan. Tahimik ang paligid at walang masyadong tao. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang makapal na salamin. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang minasta ng mundo sa kanyang paligid. Hindi siya bulag. Matagal na. Ang lahat ng iyon, ang tungkod, ang salamin,
Ang pagkukunwaring hirap na hirap siyang gumalaw ay bahagi lamang ng kanyang plano. Isang pagsubok. Sa dami ng taong dumaan dito, ilan lang ang may pusong tunay, bulong niya sa sarili. Si Lolo Juanito ay hindi isang ordinaryong pulubi. Isa siyang dating mayamang negosyante na piniling iwan ng marangyang buhay pansamantala upang hanapin ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang tunay na kabutihan. Wala siyang asawa, wala rin siyang anak. Ang kanyang mga kamag-anak ay nasa ibang bansa na at halos wala nang pakialam sa kanya. Habang siya'y tumatanda, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Sino ang mapag-iiwanan ko ng lahat ng ito? Ayaw niyang mapunta ang kanyang yaman sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ayaw niyang masayang ito sa kasakiman, kaya't gumawa siya ng kakaibang paraan. Nagpanggap siyang isang pulubi, isang bulag na matanda, upang makita kung sino ang tunay na may malasakit kahit walang hininging kapalit. Marami ang tumaan. May nagbigay ng pabarya-barya. Oo, ngunit madalas ay dahil sa obligasyon o pakitang tao lamang. Ngunit si Cheska, ibang-iba siya. Hindi lang barya ang ibinigay nito. Ibinigay nito ang kanyang pagkain, ang kanyang oras, at higit sa lahat, ang kanyang puso. Naalala niya ang unang araw na nilapitan siya nito. Ang tinapay, ang pagsisinungaling na, "Busog pa po ako." Ang pagpapanggap na kumakain kahit hindi. Hindi yun kayang gawin ng isang taong naghihintay ng kapalit. Ibang klase ang batang iyon. Mahina niyang sabi. May bahid ng emosyon. Napabuntong hininga siya. Sa kabila ng kanyang edad at karanasan, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng kabutihan mula pa sa isang batang halos wala na ring makain. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang salamin at muling hinawakan ng tungkod. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na boses. Lo, nandito na po ako. Si Cheska. Agad siyang bumalik sa kanyang dating anyo. Ang mahinang matanda, ang bulag na pulubi. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nabuo ng desisyon sa kanyang puso. Habang papalapit si Cheska, dala ang panibagong pagkain. Napangiti si Lolo Juanito. Iya, bati niya. Bakit po, Lo? May dala po akong ulam ngayon. Masiglang sabi ng dalagita. Habang inilalapag ni Cheska ang pagkain, tahimik siyang pinagmamasdan ng matanda. Sa isip nito, malinaw na ang lahat. Hindi niya kailangan pang maghanap. Hindi niya na kailangan pang sumubok ng iba. Nahanap na niya ang hinahanap niya. Isang dalagitang may pusong hindi kayang tumpasan ng kahit na anong halaga. At sa araw na yon, sa simpleng sulok ng simbahan, may isang matandang lalaki ang nagpasya na baguhin ang buhay ng batang minsang nagligtas sa kanya mula sa gutom at sa kalungkutan. Ilang araw matapos ang tahimik na desisyong ginawa ni Lolo Juanito, nagsimula na siyang kumilos. Hindi na lamang siya bastang umuupo sa gilid ng simbahan at naghihintay. May mas mahalaga na siyang layunin ngayon. Ang tulungan si Cheska na makawala sa buhay na hindi niya nararapat. Isang hapon, matapos ihatid ni Cheska ang pagkain at umalis upang maglako muli, dahan-dahang tumayo si Lolo Juanito. Hindi niya nadala ang kanyang tungkod sa paraang nagpapanggap. Sa halip, maayos at matatag na ang kanyang hakbang. Tahimik niyang sinundan si Cheska mula sa malayo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong larawan ng buhay ng dalaga. Ang pagod sa bawat hakbang, ang pilit ng ngiti sa mga taong tinatawag niya, at ang lungkot na pilit nitong itinatago. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sa isang maliit at sira-sirang bahay sa iskinita. Mula sa labas pa lamang, narinig na niya ang malakas na sigawan. "Wala kang kwenta!" Sigaw ng isang lalaki. Puro ka lang inom. Sagot naman ng babae. Napahinto si Lolo Juanito. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok si Cheska. Tahimik. Tila sanay na sa ganoong eksena. Hindi nagtagal, narinig niya ang malakas na kalabog at ang mahina ngunit masakit na iyak ng dalagita.
Kumuyom ang kamao ng matanda. Hindi na ito tama, bulong niya. Kinabukasan, hindi na siya bumalik kaagad sa kanyang pwesto bilang pulubi. Sa halip, dumiretso siya sa barangay. Ipinakilala niya ang kanyang tunay na pagkatao. Isang lalaking may sapat na kakayahan at determinasyon na tulungan ng isang batang nangangailangan. Nagsimula ang proseso. Mga pag-uusap sa barangay, paglapit sa social services, at kalaunan, ang pagdadala ng kaso sa korte. Tinawag si Cheska at ang kanyang ina. Sa loob ng silid, halatang wala sa wisyo ang ina. Amoy alak ito, magulo ang itsura, at tila walang pakialam sa nangyayari. Ano ba to? Kukunin niyo ang anak ko? Reklamo nito, ngunit halatang walang lakas ang tinig. Ipinaliwanag ang sitwasyon, ang kapabayaan, ang pang-aabuso, at ang kakulangan ng kakayahang mag-alaga. Hindi man direktang nagsalita si Cheska laban sa kanyang ina, pero sapat na ang ebidensya at testimonya ng mga nakakakita sa kanyang kalagayan. At higit sa lahat, naroon si Lolo Juanito, handang akuin ng responsibilidad. Handang ibigay ang buhay na nararapat para sa dalagita. Lumipas ang ilang linggo ng proseso hanggang sa dumating na ang araw ng desisyon. Pinapahintulutan ng korte ang legal ng pag-aampon kay Cheska. Pahayag ng hukom. Hindi makapaniwala si Cheska. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Ngunit hindi yun luha ng sakit, kung hindi ng pag-asa. Matapos ang desisyon, tahimik silang nag-usap ni Lolo Juanito sa labas ng gusali. Lo, totoo po ba to? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin. At may isa pa akong dapat na sabihin sa iyo, Iha. Napakunot ang noo ni Cheska. Diretso siyang tinignan ng matanda. Malinaw, matatag. Hindi talaga ako bulag. Parang tumigil ang mundo ni Cheska. Po? Pulalas niya. Ilang buwan na kitang pinagmamasdan at sinusubukan. Ikaw ang napili ko. Mahinaong paliwanag ni Lolo Juanito. Hindi kaagad nakapagsalita si Cheska. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Gulat, pagkalito, at unti-unting pag-unawa. Pero bakit po? Tanong niya. Dahil gusto kong mahanap ang taong may pusong tunay. Sagot ng matanda. At ikaw yon, Iha. Hindi na napigilan ni Cheska ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap si Lolo Juanito. Salamat po, Lo. Umiiyak niyang sabi. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Cheska ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang dating mundo ni Cheska na puno ng ingay, takot at gutom ay unti-unting napalitan ng katahimikan, seguridad at pag-asa. Sa poder ni Lolo Juanito, nagsimula siyang maranasan ang buhay na dati ay pangarap lamang niya. Sa bagong tahanan, malinis, maliwalas at puno ng pagmamahal. Unang natutunan ni Cheska ang simpleng bagay na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang magpahinga ng walang takot. Hindi na siya nagigising sa sigawan. Wala nang basag na plato. Wala nang kamay na mananakit. Sa halip, gumigising sa kanya ang isang liwanag ng umaga at ang mahinahong boses ni Lolo Juanito. Iha, apo, gising ka na. May pasok ka pa. May ngiti nitong paalala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pagbabago. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ngayon ay may sapat na siyang gamit, maayos na uniforme, at baon na hindi kailangang ipagdamot sa iba. Sa una, nahirapan siya, hindi dahil sa talino, kung hindi dahil sa mga alaala ng nakaraan na patuloy na bumabalik. May mga gabing hindi siya makatulog. May mga sandaling napapaisip siya. Karapat-dapat pa talaga ako sa lahat ng ito? Ngunit sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob, nariyan si Lolo Juanito. Iha, hindi na susukat ang halaga ng tao sa kung saan siya nanggaling. Sabi nito minsan. Kung hindi sa kung papaano siyang bumangon. At yun ang pinanghawakan ni Cheska. Mas lalo siyang nagsikap. Mas lalo siyang nagpursige. Hindi lamang para sa sarili,
kung hindi para masuklian rin ang kabutihan ng taong nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Lumipas ang mga taon. Mula sa tahimik at mahihain na dalagita, unti-unting naging matatag at determinado si Jessica. Naging honor student siya, hinangaan ng mga guro, at naging inspirasyon ng kanyang mga kaklase. Hindi na siya ang batang naglalako ng sampagita sa gilid ng simbahan. Isa na siyang dalagitang may pangarap at may kakayahang abutin ito. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Habang suot ang kanyang toga, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kung hindi sa emosyon. Sa gitna ng maraming tao, hinanap niya ang isang mukha at naroon si Lolo Juanito. Nakatayo, may ngiti at may mga matang puno ng pagmamalaki. Sa sandaling tinawag ang kanyang pangalan, tumulo ang luha ni Jessica. Hindi niya inakalang mararating niya ito. Mula sa batang walang makain, hanggang sa isang estudyanteng may karangalan. Matapos ang seremonya, lumapit siya kay Lolo Juanito. Lo, para po sa inyo to. Sabi niya habang ipinapakita ang kanyang medalya. Ngumiti ang matanda. Hindi, iha. Para yan sa'yo. Pinaghirapan mo yan. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang saya ng araw na yon, may isang bagay na kailangan nilang pag-usapan. Iha, seryosong sabi ni Lolo Juanito. May kailangan akong gawin. Napatingin si Jessica. Aalis ako, papuntang ibang bansa. At doon na ako maninirahan kasama ang mga kamag-anak ko. Parang biglang bumigat ang hangin. Lo, iiwan niyo po ako? Mahinang tanong niya. Ngumiti ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan, iha. Iiwan ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo at ang tiwala ko. Ipinaliwanag niya ang kanyang iiwan. Ari-arian, ipon, at mga taong tutulong kay Jessica. Ngunit higit sa lahat, ang responsibilidad na ipagpatuloy ang kabutihang sinimulan nito. Apo, gamitin mo ito hindi lamang para sa sarili mo, kung hindi para na rin sa iba. Sabi ng matanda. Tumango si Jessica. May luha sa kanyang mga mata. Pangako ko po, Lo. At sa araw na yon, hindi lamang nagtapos si Jessica bilang estudyante. Nagsimula rin siya bilang isang taong may misyon sa buhay. Ang gawing liwanag ang kabutihang minsang ibinigay sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga taon, at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Jessica. Hindi lamang sa panlabas, kung hindi pati na rin sa kanyang puso at pananaw sa mundo. Ang dating batang naglalako ng sampagita sa gilid ng simbahan ay isa na ngayong matagumpay na dalaga. Sa tulong ng iniwang yaman at gabay ni Lolo Juanito, nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakapagsimula ng sariling maliit na negosyo na kalaunan ay lumago. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Isang araw habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang opisina, naalala niya ang kanyang nakaraan, ang gutom, ang sakit, at ang simpleng saya sa tabi ng isang matandang lalaking minsang itinuring niyang kaibigan. At doon, may isang desisyon siyang ginawa. Panahon na siguro para bumalik. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar na matagal na niyang iniwan, ang dati nilang tahanan. Ngunit iba na ang lahat. Tahimik na ang paligid. Wala na ang ingay ng sigawan. Wala na ang takot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Dahan-dahan siyang kumatok. Maya-maya, bumukas ang pinto. Napatayo si Jessica sa kanyang kinatatayuan nang makita ang kanyang ina. Sobrang payat nito, maputla, at tila pinagsakluban ng mundo. Jessica? Mahina nitong sabi, tila hindi makapaniwala. Hindi nagsalita kaagad si Jessica. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang babaeng minsang naging dahilan ng kanyang sakit. Ngunit nanatili pa ring bahagi ng kanyang puso. Ma? Mahinaon niyang tugon. Unti-unting napaluha ang kanyang ina. Anak, patawad. Nanginginig nitong sabi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jessica ang pagsisisi sa mga mata nito. Hindi galit ang naramdaman niya, kung hindi awa.
Gusto ko nang magbago, anak. Dagdag ng kanyang ina. Hindi na nagdalawang isip pa si Cheska. Inabot niya ang kamay nito. Tutulungan kita, ma. Sabi niya. Sa tulong ni Cheska, ipinasok niya ang kanyang ina sa isang rehabilitation center. Hindi naging madali ang lahat. Hindi naging madali ang proseso. May mga araw ng pagbalik sa bisyo. May mga gabi ng pag-iyak. Ngunit hindi siya sumuko. Dahil alam niyang minsan din siyang binigyan ng pangalawang pagkakataon. Samantala, nabalitaan niya ang patungkol sa kanyang stepfather. Nakulong ito dahil sa pagnanakaw at iba pang mga kaso sa kanilang lugar. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya natuwa. Tahimik lamang niyang tinanggap na iyon ang naging bunga ng mga maling desisyon nito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang kanyang ina. Natutong bumangon, humingi ng tawad at magsimulang muli. At si Cheska, hindi lamang niya inayos ang kanyang sariling buhay. Nagsimula rin siyang tumulong sa iba. Nagpatayo siya ng maliit na programa para sa mga batang lansangan. Mga batang kagaya niya noon. Nagbibigay siya ng pagkain, edukasyon, at higit sa lahat, pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng simbahan, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, may isang batang lumapit sa kanya. Ate, pwede po bang makahingi ng pagkain? Napangiti si Cheska. Inabot niya ang hawak niyang tinapay. Umupo siya sa tabi nito. Halika, sabay tayong kumain. At tulad ng dati, nagsimula ulit ang isang kwento ng kabutihan na hindi humingi ng kapalit. Sa kabilang banda ng mundo, si Lolo Juanito ay tahimik na namumuhay sa ibang bansa. Sa tuwing nakakatanggap siya ng balita patungkol kay Cheska, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi ako nagkamali, sabi niya sa sarili. Dahil ang batang minsang binigyan ng tinapay, ay siya ngayong nagbibigay ng pag-asa sa marami. At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa yaman, kung hindi sa kabutihang naipasa. Mula sa puso, patungo sa iba pang puso. Lumipas pa ang maraming taon. Ang maliit na programang sinimulan ni Cheska para sa mga batang lansangan ay hindi na lamang basta simpleng pagtulong. Unti-unti itong lumaki, naging organisasyon na nagbibigay ng pagkain, edukasyon, at tahanan sa mga batang walang mapuntahan. Tinawag niya itong Juanito Foundation. Isang simpleng pangalan, ngunit puno ng kahulugan. Hindi lamang iyon alaala ng matandang minsang nakilala niya sa gilid ng simbahan, kung hindi simbolo ng kabutihang nagbago ng kanyang buhay. Sa bawat batang kanyang tinutulungan, nakikita niya ang kanyang sarili noon. Ang batang gutom, ang batang takot, at ang batang naghahanap ng pag-asa. At sa bawat ngiti na kanyang napapalit mula sa kanila, pakaramdam niya ay unti-unti niyang natutupad ang pangako niya kay Lolo Juanito. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa ibang bansa. Kilala niya kaagad ang sulat kamay. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan iyon. Iya, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay maayos kang namumuhay. Alam kong totoo yon. Hindi ko manasaksihan ang lahat ng tagumpay mo. Sapat na sa akin ang balitang patuloy kang tumutulong sa iba. Huwag mong kalimutan, Iha, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kung hindi sa dami ng pusong iyong napasaya. Maraming salamat sa iyo, Apo, dahil tinuruan mo kong muli kung papaanong magmahal ng walang kapalit. Nagmamahal, Lolo Juanito. Napaluha si Cheska. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang may paalam na hindi direktang sinabi. At makalipas ang ilang linggo, dumating na naman ang isa pang balita. Pumanaw na raw si Lolo Juanito. Tahimik, mapayapa, ngunit iniwan ng isang napakalaking pamana. Hindi lamang kay Cheska, kung hindi sa lahat ng taong natulungan ito sa pamamagitan niya. Sa araw ng pag-alala, bumalik si Cheska sa simbahan, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Umupo siya sa gilid, at sa dating pwesto ni Lolo Juanito, tahimik,
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, para bang naroon pa rin ang matanda. Nakangiti, tahimik na nakamasid. Lo, Bahina niyang bulong. maraming salamat po. Maya-maya, may narinig siyang maliit na kalansing. Pagmulat niya, may isang batang naghulog ng barya sa isang lumang lata na naroon pa rin. Napangiti si Cheska. Hindi niya alam kung papaano, pero parang nagpapatuloy pa rin ang kwento. Tumayo siya at lumapit sa bata. Iha, kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling ang bata. Hinawakan ni Cheska ang kamay nito. Halika, kumain tayo. Sabay na tayo. At sa simpleng sandaling iyon, isang panibagong kwento na naman ang nagsimula. Dahil ang kabutihan, kapag naitanim sa puso, hindi kailanman namamatay. Ito'y lumalago at patuloy na nabubuhay. Sa bawat pusong handang magbigay, kahit walang kapalit. Ang kwento ni Cheska at Lolo Juanito ay nagpapaalala na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng kayamanan, kung hindi sa pusong handang magbigay kahit kapos sa sarili. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong ka. Kailangan mo lang ng pusong marunong magmalasakit sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!